here. MJ here. MJ here. Alright, thank you. MJ Design. Nearly 2 weeks from the crowning of Mr. Grant, eto na. Siya ang naunang ipakalap na laban sa international. MJ here. Kaming meetings, parang inayos, then we decide na si MJ nga ang talagang dapat padala natin for the Manhattan Star. So in a very short period of time, prepare namin lahat. With the help of some of the sponsors, especially si Chika na, tsaka yung ating owner na Mr. Grand Philippines, si Jeffrey Suliman Galing po and talaga. Brian Franco. Lahat tulong-tulong para ma-achieve natin na mapadala natin si MJ sa Manhattan Star sa Bangkok. So, let's pray and hope na magkaroon talaga ng back-to-back this time at yung maayos natin lahat. So, thank you so much sa lahat ng mga pumunta. Okay? MJ? Good afternoon, guys. So, my name is MJ Makalintal, no? Hindi na Caloocan. Nakakatuwa dahil Pilipinas na yung sasabihin ko at hindi na Caloocan. At maraming salamat po sa inyo lahat dahil binigyan niyo po kami tayo upang papakita namin yung ang itadali natin sa international, no? At supportahan niyo po ako sa laban ko po sa Thailand at sobrang excited na po ako. Maraming salamat po. Ano yung qualities na nakita ninyo kay MJ that made him fit for the Manhattan Star Philippines? First of all, the attitude. Makikita mo kay MJ since the beginning of the Mr. Grand Philippines, makikita mo palagi on time, sumusunod sa rules sa amin, saka sobrang bait niya, hindi lang sa buong production, even sa lahat ng mga candidates. Kasi andyan na yung looks pero importante pa rin as a candidate, yung ugali, yung character mismo ng tao. Kaya sabi namin, tamang-tama yung talagang character and ano ni MJ. Kaya we decide sa organization na talaga, hindi kami nag-second thought kung sino pang ilalaban. Talagang nakaano yan kay MJ. Best pick. Ano mo pinaghahandaan yung competition? Pinagandaan ko po siya ng sobra since after the Mr. Grand Philippines coronation. So, para sa akin, mas naglaan po ako ng time for Q&A training and pasarela walk. And andun pa din naman yung momentum nung stage yun sa Mr. Grand Philippines. So, para sa akin, feel ko po ready naman na ako na lumaban. 100% ready. Yes. Kasi po, andun pa po yung momentum ko for Mr. Grand Philippines. Then, nakapokus po talaga ako to this project po. Yes. So, what do you think is your parang chance mo sa competition? Di po natin alam, pero sa capabilities naman po, feel ko kakayanin natin. Thank you and good luck. Thank you so much. MJ, anong natutunan, kasi importante yung PFA, paano nakatulong din sa inyo na nag-workshop kayo kay Tito Boy Abunda? Ang pinaka natutunan ko po kay Tito Boy yung pagsagot ng directly and hindi po templated answer. Kasi mas better po sumagot ng galing po sa puso. At sincere ka po sa sinasabi mo. And natutuwa ako dahil na-experience ko po na maturuan ni Tito Boy dahil si Tito Boy napaka-bait at napaka-hirap abutin. Kumbaga, what I mean is, hindi natin agad siya makukontak. So, yung Mr. Grand Philippines, nabigyan po kami ng opportunity, no, para maturuan po ni Tito Boy. Anong feeling mo rin na hindi rin naiiwasang kumpara ka sa tatay mo? May mga nagsasabi mas gwapo ka sa tatay mo, may mga nagsasabi rin naman mas gwapo yung tatay mo. For me, okay na kasi po sa kanya po ako nagmana and ang dami mo nagsasabi na kamukha ko po siya. And ayun, so siya na yung mas pogi. So okay lang po sa akin yun. Kilala ka rin naman na parang leader ng kabataan. Ano yung adhikain mo, advocacy mo? My advocacy kasi is quality education, no? Bilang isang teacher person sa Caloocan, nakikita ko po na
yung edukasyon po sa atin ay mas kailangan pa po natin pagtutukan, no? Kasi karamihan po ngayon sa mga social media, no, mas pinopromote po yung diskarte compare po sa pag-aaral. O para sa akin po kasi, mas okay po yung edukasyon. Tapos samahan po natin ng diskarte. Ayun po. Thank you. Thank you po. Cherry. Hello po, Tenten Show here. Hello. Sir, first po kay Sir sa ating kaibigan out there, Sir Renz. Is this the same Manhattan Star International na hawak po ng other organization? Is this, Yeah, it was being awarded Ayun. Manhattan Star for the Mastermind production last year. So this year, na talagang we're the official na magpapadala ng candidate for Manhattan Star. So, it's under the Mastermind production. It's the same po. Yeah. Yeah, parang hindi po yata medyo maganda ang mga news before our press con about their yung sa kanila at sa Manhattan Star. So, do you think it will have a micro effect sa laban po ni MJ makalipat sa Bangkok sa mga susunod po na araw? I think depende na lang yan sa talagang Performance. kasi ang dami nga lumalabas na issue. Yes. So sabi ko, wag na lang muna natin entertaining yung ganung issue. Mas importante, mag-focus tayo. Kasi hindi rin natin alam both parties kung anong totoo. Malalaman lang namin yan once nagkaroon ng official statement coming from the organizer itself kay Mr. Radiwat in Bangkok. Tsaka, I keep on praying sana maayos naman yan na mag-usap lang both parties kasi Pilipino rin. Tsaka si RJ is very close sa akin din. Naging part din yan. Mabait na bata. Kaya na siguro hindi lang nagkaroon ng tamang communication. But I think maayos yan. At malaking tulong din kay MJ. Lalo siyang magpupursige na ilaban ko. Sabi nga po ni Sir Renz, pagpupursikihan sabi po, for you MJ, dahil nga yun ang sinabi ko ng ating kagalang-galang, paano mo naman mapupursikihan ang iyong laban sa susunod na mga araw? At ano sa palagay mo ang tunay na kahulugan ng Manhattan Star International? Para po sa akin yung platform na yun, o yung title na yun, parang hindi lang po siya personal achievement eh. Actually, isa stepping stone to be a good role model, no? Sa community. And by that, di ba? Maraming kabataan po, kasi sa youth naman po talaga yung focus ko. Parang nakikita ko po yung platform na yun na pwedeng gamitin, no? Para sa mga susunod na kabataan na maging physical fit, good role model, at syempre, ialam natin sa kanila na kung ano meron sa May Pageantry. Kumbaga, enlighten po natin sila kung ano po yung nasa paloob mo. Nasa paloob po nito. Ayun. Thank you. Kuya. Kay Sir Rex muna. Thank you, Gordy. Friend. And then, kasi last Mr. Grand, hindi naman na-announce na yung ang napadalunan ni MJ yata, correct me if I'm wrong, kung wala pa naman na-mention na lalaban siya, di ba? Pwede mo makwento sa amin kung bakit biglang napunta sa kanya at biglang siya rin ipapadala sa Bangkok to compete. Ano yung nangyari pa talaga? During the coronation kasi talagang napag-usapan namin ng organization, especially the owner with Mr. Jeffrey Suliman and Ryan, na hindi muna kami mag-a-announce on the coronation night kasi pag-aaralan pa namin kung sino talaga yung babagay sa papadala namin sa Manhattan Star tsaka sa tourism globe. So, yung tumawag or nag-inform na ang organization ng Manhattan na kailangan mag-decide na kami kung sino ang official representative ng Philippines para for the Manhattan. Then we decided na talagang yung
fitted sa itsura kasi ang peg ng Manhunt is talagang celebrity look, pang-artista sa kanila. So tamang-tama, yung lahat ng qualities na hinahanap for the Manhunt is na kay MJ. Walang question that. Tsaka ready si ano eh. Ready talaga si MJ. Oo. Pero bakit yung pang-artista? So, bakit yun ang hinahanap? Wala kang idea kung ano talaga yung Manhunt star. So, sabi niyo pang-artista. So, magiging artista ba sila sa bangko? Ano ba ang mangyayari if ever manalo? Hindi kasi mostly ng mga binibigay na project for the winners ng Manhunt. Puro mga branded yan, mga brand companies, endorsement. Talagang ang hanap nila, mga younger looking, matatangkad, talagang yung personality, mukhang star quality. So, ayun ang talagang pegs ng Manhunt star. Ah, okay. So, MJ, yung nung binigay na nga sa'yo, di ba, laban sa'yo itong, ilalaban ka nga for this title, for this competition. Pinag-aralan mo kung ano talaga yung Manhunt star? Based po sa mga previous video nila, no, pinapanood ko po kasi bago po ako sumalang kagaya din po sa Mr. Gun Philippines, pinanood ko po yung previous laban. And same, parang nakikita ko naman po na same po siya with the Mr. Gun, but dito sa Manhunt Star is all about self-explanatory and how you express yourself using the platform of Manhunt Star. Ayun po. Okay. Pero after nito, ano nang plano mo? Seryoso ka na sa pag-artista? Kasi di ba may kinuha ka ng legal, tapos ito yung nanalo doon sa Ventria. Yun na talaga yung focus mo this time. Yes, after Paris. Tapos ka na ba sa school? Yes po, graduated Okay. po sa TUP Manila. Graduating pala. Graduated po. Graduate na. So, mag-focus ka na talaga sa pag-artista. Yes po, after this Paris. After Manhunt Star. Okay. So may ano pa yung ma-share sa akin ng mga gagawin mo na kung sakali? After this pageant, depende po sa production ko, ano po yung bibigay, no? Ayun, aaralin po natin yung role na yun kung ano po. Kasi sabi naman po na magbibigay daw po ng project for us sa mga winners. So ano yung advice niya sa iyo? Nasa isip mo ba na dapat malagpasan mo yung kasikatan ng follower? Ang lagi niya po ina-advise sa akin, yung health ko po, mas pahalagaan ko po dahil yung project, andyan lang yan, pero yung alusugan na pwedeng mawala. Kaya lagi niya po sinasabi sa akin na huwag kang magmadali, bata ka pa, ayun, ipa-priority mo yung sarili mo. Ayun po. Okay, last na lang. So ano ang bagay ba or may binabala ka na babaunin mo sa Bangkok dito sa ilalaban mo sa Manhunt Star? Na kailangan hindi mo siya makalimutan dalhin. Siguro po yung rosary. Kasi nung sa Mr. Gun and dun sa school ko dati yung nag-compete po ako, yung rosary na po yun, ayun po yung dala ko dun sa school ko yung competition din sa Mr. Gun. And ayun din po yung dadali ko sa Bangkok. Ayun po. So kahit nakatrunks ka, may hawak ang rosary. Hindi naman. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Gordy. We have a question from Cesar of Network. Nangyari kay RJ na mangyari din po kay MJ. For us naman, confident naman kami na maaayos. Kasi si Mr. Ratibat, napaka-bakit, madali siyang kausapin. Siguro, ang nangyari lang kasi, siyempre, andito si RJ. Pagkatas, sabi ko nga dapat naayos to prior na lumaban to si MJ. But I think, I keep on praying, everything will be okay naman. Hindi naman siya ma-affect. As I said before, mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si MJ na ilaban niya to. MJ, this is your first laban sa pageant 3 or previously lumalaban ka na talaga sa mga main pageant? First time po
sumali sa international. And yung national ko din po sa Mr. Guan, first time ko din po yun. And wala po akong experiences before sa mga pageant. What makes you decide na mag-enter sa pageant? Madami po nagsasabi na fit naman po sa pageant, and so nakikita ko rin naman na magpipit din ako sa Mr. Gal, and also gusto ko din po kasi pasukin yung showbiz life, and nakikita ko po yung Mr. Grand na makakatulong sa akin. Ayun po. Anong tinapos mo sa PUP? PUP? Culinary technology po. Malayo siya sa entertainment industry. Yes, malayo po talaga. Okay, pero mapapractice mo kaya yun or talagang decidido ka na kung full time sa entertainment industry? For me, yes eh. Kasi pag gusto ko po yung isang bagay, sobrang dedicated ako. And walang makakagulo sa akin yun na hanggat hindi ko nakukuha yung isang bagay. Kasi nakukonsider ko yung sarili ko na goal crusader, no? Kung saan hindi lang doon nagtatapos yung goal ko. Gusto ko mayroon pa. Para more improvement, no? Ayun. Sa tingin mo ba malaking bagay that your father is in the industry na sa iyong gustong career na kahapin? Sorry? Sa tingin mo malaking bagay na yung tatay mo nasa industriya na ngayon dito ka rin sa showbiz, sa entertainment? For me, yes. Kasi si Papa naman, madami siyang kaibigan na pinakilala niya sa akin before, no? Yung mga taong yun na feel ko na matutulungan din po ako. Ayun. May sir po yun. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Tama yan, MJ. Uminom ka muna. Yeah. Okay, 1, 2, 3, go. Wait lang. Ito siya, sir, natin. 1, 2, 3, go. Like what I said before, I think nakita ko na capable ako dito sa Manastar, and I will be the next Manastar. Kasi I can be a good role model, no, sa society, and mas dedicated ako lalo kapag may mga taong sumusuporta din. And bukod doon, yung pagiging Manastar ko, hindi ko lang naman siya gagamitin, no, na para sumikat, no. Kumbaga magagamit ko rin to para ituloy yung advocacy ko. Kasi gusto ko po talaga ituloy yung quality education. Kasi ayun yung nakikita ko po na kakulangan po, no? Na kailangan pa natin mas tunan ng pansin. And yung platform na yun, makakatulong yun sa akin. And bukod pa doon, I'm a dedicated candidate po, no? Ayan, thank you. Okay, ready? Go. Mark Joseph Makalintal, your Manastar. Sorry, take the time. Kasi kinabahan ako eh. Okay lang yung Wait take. lang. Okay, go. Mark Joseph Makalintal, representing Philippines! So, hindi mo consider kung strike mo going into the last. Siguro yung height and yung looks na din. Kasi karamihan na nagsasabi sa akin na yung faces ko po is maliit, then bumabagay siya sa build ng katawan ko, which is hindi siya ganun kalaki eh, pero kinukonsider daw nila na sexy. Yeah. So, Excited ako dyan sa swimmer competition. And siguro sa alanganin, wala eh, kasi I think I'm ready for this. Yes. Salamat! thank you. Gagawin mo sa akin tayo. Siguro enjoy ko yung mga street food doon kasi sabi nila mukha lang daw hindi okay food pero napakasarap daw ng pagkain doon. And gusto ko siya ma-experience din. Ayan. Hello. So you mentioned kanina, private name. Ay, kare ng private Ay, class. ba yan? Ah! Ang lalabas. Masyado naman. Ay, sandali. Ayan. First time sa Thailand. Sandali. Yes. Ayan. So, actually, natanong na yung look forward. Pero after the competition, do you plan to travel some place else in Thailand aside from Bangkok? Siguro, depende sa art. Then, ayun. Siguro, plan ko muna magpahinga muna din. Siguro at least 1 week after the pageant, no? Kasi tuloy-tuloy eh. After the Mr. Grand,
Manat Star, di ba? So, ayun, muna yung gagawin ko, magpapahinga, pero saan? Baka malay mo, bigyan tayo ng work. Thank you. Okay. Last question, single ba si MJ? Sorry? Are you single or taken? I'm single. Oh. Congratulations. Thank you. I just want to know, can you walk us through the initial reaction of your batchmates when the news was broke that you will be the representative for Manhattan Star International? Second, you mentioned that the areas of improvement that you need to work on is your comm skills. Now that you were able to identify it, ano yung mga process or preparations na ginawa mo to overcome that areas of improvement? Thank you. Yung sa communication skills muna, no? Ang in-advise kasi sa akin, lagi daw kung mag-English, pag may kinakausap ko, let's. Pero, pag ano din daw pala, magbasa-basa din. Kasi, para yung mga words na kung saan ako medyo nahihirapan sabihin, may proof ko. And bukod doon, yung sa mga co-candidates ka naman, sobrang proud sila. Gusto nga nila sumama eh sa Thailand, no? Upang panoorin ang sa Manhattan Star International. And sabi nila, ay hindi, isa sa kanila yung nagpapaboost sa akin eh. Bakit? Gusto ko din lumaban na. At napipil ko na comfortable ako dun sa title na yun. Kasi sinasabi nila, bro, hindi kayo lalagay dyan kung di mo kaya. Di ba? Yung doon pa lang sa sinabi na yun, co-candidate mo yun eh. Nakikita nila yung capabilities and qualities mo eh. So parang doon pa lang, o ano, di ba? Bakit hindi? Ayan. So, sa mga bro mo dyan, thank you so much. Sino yung co-candidate? Lahat, especially si Coach din, and Sandro. No? Kasi after this pageant, sila yung mostly nakasama ko. No, gumimik. Diba? Ayan. Then, ayun, si Coach din, tagapon, siya yung nagtuturo sa akin ng mga workout ko. Ayan. Time, no? And, gagalingan ko po ibibigay yung best ko na yung wave crown. At bukod doon, gusto ko din magpasalamat no, sa Mr. Gun Philippines dahil sa opportunity na to at sa mga sponsorship sa damit, sa national costume. Laking tulong talaga kasi imagine, onting oras lang napagbigyan kami. And kay Michael Leyva din po, gusto ko din po magpasalamat dahil binigyan mo ako ng chance na masuot yung gagawin mong formal wear para sa akin. Yun. At si designer pa ng national costume ko si Tito Edwin Oy, maraming salamat po. And sa inyo din sa mga nagbigay ng time, thank you so much and gagalingan natin. At kay Doc Charlie din po, no, na nag-aalaga ng skin ko. Maraming salamat po. Yun lang, thank you so much. Who are you wearing pala? Ay, ito pala. Sorry. Yung suit ko po ngayon si Axis Salay from TNI Culture. No? At madami din siyang pinadala na day by day outfit ko doon, no? Maraming salamat din. Ayan. Good luck! Okay, si Derek.